Pero anak, hindi kayo pwede ni Rio. Dapat tanggapin mo na iyon habang maaga pa. Mas mabuting kalimutan mo na siya. Wika nito sa kanya. Sana nga ganun lang yun kadali, Papa, pero hindi eh. Sobrang sakit tanggapin na hindi kami pwedeng magsama. At isa pang masakit, Papa, may namagitan po sa amin na Rio. Ako na kanyang kuya ang sumira ng bagay na pinakaiingatan niya. Napakalaki ng kasalanan ko sa kanya, Papa. Umiiyak ng bahayag niya. May namagitan sa inyo na Rio? Gulat na tanong nito. Opo, Papa. At ang masakit po nito, nagbungang malaking pagkakamali na yun. Buntis po siya. Kanina lang din namin naalaman. Umiiyak na pagtatapat niya dito. Ha? Buntis si Rio? Magkakaapo na ako? Masiglang bulalas nito. Papa, bakit mo kung masiya pa kayo dyan? Namumroblema na nga po kami kung paano pagtatapat sa itay ni Rio lahat eh. Sigurado pong mapapahamak o baka atakihin na naman ang itay ni Rio kapag nalaman nito ang tungkol dito. Kaya naman po, napag-usapan namin na si Brent ang ama ng bata. At kung manghihingi ng kasal ang itay ni Rio, magpapakasal po silang dalawa. Mahabang bahayag niya. Pasensya na anak, na-excite lang ako sa kalamang magkakaanak ka na. Wika nito na nagbago ang ekspresyon ng mukha. Kahit ako din, Papa. Gustong gusto kong magpakaama sa anak ko. At syempre bumuo ng pamilya kasama si Rio pero ang sakit naman kasing magbiro ng tadhana, Papa. Bakit siya pa naging kapatid ko? Hirap na hirap ang kaloobang wika niya. Si Don Enrile naman inatahimik lang. Wala siyang maisip na sasabihin sa kanyang anak ngunit awang-awa siya dito. Siya nga na super excited nang malaman na magkakaapo na dito. Ito pa kaya? Nandito ngayon sa mansyon si Rio, Papa. Doon pinatulog ni Brad sa kwarto niya. Hindi ako nakatanggi dahil nakiusap na kami sa kanya, Papa. Pumayag si Brad ngunit sa kondisyong lalayuan ko na si Rio. Sobrang sakit, Papa. Ang sakit na makita mo, mahal mo na magiging pag-aari na ng iba. Umiiyak na pahayag nito. Hindi makapagdesisyon si Don Enrile kung dapat pa bang sabihin niya dito ang matagal ng pinakatatagong lihim dito. Napagpasyahan na nila noon na ibaon na lamang sa limot ang lahat, ngunit sa tingin niya ay ngayon na iyon kailangang lumabas. Para maging masaya na ang kanyang anak, para hindi na ito ganitong nagdurusa. Ngunit kapag isinawalat naman niya iyon, malalaman nito o baka ng lahat ang kanyang lihim, kaya hindi siya agad-agad makapag-decide. Isa pa baka masaktan din niya si James kapag sinabi dito ang totoo. Pagkatapos siguro ng kasal ni Rio at Brent, Papa, babalik na muna ako sa Manila para makalimot. Kasi parang hindi ko pa kakayaning manatili pa dito. Kapag dito nananirahan si Rio at Brent, kapag mag-asawa na sila. Wikang muli nito na hindi maampat ang luha. Naghalo na ang sipon nito at luha. Nasasaktan siyang makita na ganoon ang kanyang anak. Kaya naman bakit pa niya patatagalin ang lahat? Bakit pa niya ipagkakait ang kasiyahan dito samantalang alam niya na puro lungkot at pasakit lamang ang mga naranasan nito mula sa kanyang dating asawa at sa naging girlfriend nito? Nasaan ang kanyang konsensya kung ililihim dito ang lahat kapalit ng pagkawala ng mag-ina nito? Anak, makinig ka. Hindi mo na kailangan lumayo. Panimula niya. Pero Papa, ayoko pong mamuhay o tumira dito kasama sina Rio. Hindi ko po kakayanang makita ang mahal ko na pagmamay-ari na ng iba. Hirap na hirap ang kaloobang wika nito. Hindi anak, ang ibig ko sabihin, huwag kang lumayo sa mag-ina mo dahil kahit sa ang simbahay pwede kayong magpakasal ni Rio. Wika niya dito na halatang ikinagulat nito. Magpakasal, Papa? Papa, naiintindihan niyo po bang yung sinasabi? Magkapatid po kami ni Rio kaya hindi pwede. Wika nito. Hindi kayo magkapatid, iho. Dahil hindi ka namin tunay na anak ng mama mo. Pagsisiwalat niya. Ano? Gulat na bulalas nito.
Mabilis na nilisan ni James ang silid ng ama upang magtungo sa silid ni Brent. Halos gibain na niya ang pinto nito sa pagkatok. Si Brent ang nabukas ng pinto. Kuya James, ano bang nangyayari sa'yo? Tila inis na wika nito pero hindi niya ito pinansin at nagtuloy-tuloy sa loob ng silid nito. Nakita niya si Rio na nakaupo sa kama at takang nakatingin sa kanya. Mabilis siyang lumapit dito at agad na siniil ng halik sa mga labi. Gulat na gulat ito sa kanyang ginawa pero siguro iniisip nito na mali ang kanyang ginagawa kaya naman nagpupumiglas ito sa kanya. Rio, dininig ng Diyos ang hinaing natin. Mangiyak-ngiyak na sabi niya dito. Ha? Bakit James? Anong ibig mo sabihin? Takang tanong nito. Hindi kita kapatid. Hindi tayo magkapatid kasi hindi ako totoong anak ni Papa at Mama. Ampun lang nila ako. Masayang wika niya. Siya lamang yata yung nag-iisang taong naging walang kapantay ang saya nang malamang hindi pala tunay na anak ng kinikilalang mga magulang. Ano? Totoo ba sinasabi mo, James? Maluha-luha na ring tanong nito sa kanya. Oo, totoo mahal ko. Sa wakas wala na tayong problema. Sa wakas, magkakasama na rin tayo kasama sa baby. Umiyak na siya ng tuluyan pero hindi iyon luha ng kalungkutan, kundi luha yun ng lubos na kaligayahan. Diyos ko, salamat po. Umiiyak ng wika din ni Rihanna at saka nagyakap sila ng mahigpit. Dinig naman ni Brent ang usapan ng dalawa. Sa bawat salitang binibitawan ng mga ito at sa kilos ng mga ito, halatang halata na nagmamahalan ang dalawa. Iba yung sakit man ang dulot noon sa kanyang puso, ibatid niyang wala na siyang magagawa pa lalo't buntis na si Rihanna. Magmumukha lamang siyang kontrabida sa dalawa. Mahal niya si Rio at syempre mahal din niya ang kanyang Kuya James. Kahit pa nga natuklasan niya mula dito na hindi pala ito tunay na anak ng kanyang dito. Nagmamahalan ang mga ito kaya sapat na iyon para siya ay magparaya. Kaya naman dahan-dahan siya lumabas ng silid. Dapat talaga tayo magpasalamat, mahal. Akala ko talaga mawawala ka niya sa akin. Pati na ang baby. Pero ang Panginoon na ang gumawa ng paraan para tayo magkasama. Para tayo bumuo ng sariling pamilya. Wika niya dito. Paano mo nalaman ang lahat, James? Ipinagtapat mo ba ang lahat kay Tatang? Tanong nito. Oo, mahal. Naawa siya sa akin kaya siguro napilitan siyang ipagtapat sa akin ang lahat. Ang sabi niya inampun lamang daw nila ako sa isa sa malayong kamag-anak ni Aling Biling. Nalaman ko na rin ang totoong dahilan kung bakit nagawa kaming iwan noon ni Mama. Ilang taon na daw silang nagsasama pero hindi pa sila magkaanak kaya naman nag-ampun na lamang daw sila ng anak. Pero nais daw ni Mama na magkaroon ng sariling anak kaya sinubukan nilang lahat ng paraang pwedeng gawin para magkaanak sila pero wala pa rin daw. Kaya napilitan na silang magpatingin. Doon daw ng mga ito natuklasan na baog pala si Papa. Walang kakayahang magkaanak. Doon na daw nagsimulang magbago si Mama at halos araw-araw ay puro away na sila ng away hanggang sa iniwan na nga kami ni Mama. At sumama sa iyong itay na noon ay nakilala ni Mama nang makidayong umanin ang palay sa bukid na pag-aari ng aking Papa. Mahabang paliwanag niya. Ganun ba? Pero kahit nagkaroon na siya ng sariling anak nagawa pa rin niyang iwan kami katulad ng kwento ni Itay sa atin kanina. Wika nito. Yun nga masakit Hindi naging biro ang sanihin ang ginawa niyang pag-iwan sa amin ni Papa. Akala ko kasi talaga siyang aking Mama. Alam mo naman siguro ang mga pinagdaanan ko, di ba? Pero masaya ako, mahal. Masaya ako at parang gusto ko pa nga magpasalamat na hindi ako tunay na anak ni Papa at Mama dahil nabigyan tayo ng karapatang magkasama panghabang buhay. Pero syempre, kahit na natuklasan ko na ang totoo, hindi magbabago ang pagtingin ko kay Papa. Siya lamang ang nag-iisang ama ko at kikilalaning ang mahabang buhay. Sa aking Mama naman, parang kaya ko na siyang patawarin. Parang nais ko na siyang makausap tulad ng dati at magkapatawaran kami. Mahabang wika na naman niya. Tama yun, James. Huwag kang magtanim ng galit sa iyong puso. Kapag nagkaroon ka ng pagkakataon na makausap siya, humingi ka rin ng kapatawaran sa kanya. Kung makita ko rin siya, hindi ako magagalit sa kanya, kundi magpapasalamat ako sa pagluwal niya sa amin dito sa mundo. Nakangiting wika nito sa kanya. Napakabait talaga ng mahal ko. Kaya naman mahal na mahal kita
Mabuti pa doon na tayo sa kwarto natin. Nang makatulog na rin tayo dahil maaga pa tayo bukas. Kakausapin kong itay mo tungkol sa ating kasal. Masayang wika niya dito. Wow, ikakasal tayo? Bulalas nito. Bakit parang gulat na gulat ka yata, Rihanna? Ayaw mo bang ikasal tayo? Kunway nagtatampong tanong niya dito. Siyempre gusto. Gustong gusto, James. Nagulat lang ako kasi parang napakabilis ang pangyayari. Nung isang araw, balak ko kay Apo Igok magpakasal dahil sa lupa. Tapos kanina, balak natin na magpakasal ako kay Brent. Tapos ngayon ilang oras lang nakalilipas, tayong dalawa naman na magpapakasal. Di ba nakakatawa yun? Natatawang wika nito. Oo nga pero syempre, sauli tayo pa rin. Pero akala ko talaga ayaw mo eh. Wika niya tsaka inilalaya na itong pababa ng kama ni Brent. Sira, ako pa talagang aayaw, ha? Wala na si Brent. Bukas humingi tayo ng tawad sa kanya, ha? Alam kong kahit papaano umaasa siya. Lalo pat may nararamdaman din pala siyang hindi tama para sa akin. Wika nito habang sabay silang naglalakad patungo sa kanyang silid. Pagbukas na pagbukas niya ng pinto nang makarating sila sa kanyang silid, agad niyang siniil ng maalam na halik sa labi nito si Rihanna. Halik na kinababaliwan niya na akala talaga niya ay hindi na niya muli pang malalasap mula dito. Mga ilang sandali silang nanatiling ganoon at saka siya kusang bumitaw at inilak ang pinto ng kanyang kwarto. Miss na kita, mahal ko. Gusto kong angkinin ka ngayong buong magdamag para mabilis nating mabuo sa baby. Pilyong wika niya dito habang marahang hinahaplos ang makinis nitong pisngi. Puro ka talaga kalukuhan. Sabi mo kailangan natin gumising ng maaga dahil maaga tayong uuwi bukas. Tapos ngayon naman balak mo magpuyat tayong dalawa. Pasaway ka talaga. Pati si baby pupuyatin mo pa. Kunway pagalit na wika nito sa kanya. Ay, oo nga pala. Di isang putok na lang. Sige na please, pumayag ka na mahal ko. Tila batang ungot niya at animoy umuungot lamang siya ng candy. Naku, puro ka talaga kalukuhan, James. Kunwari pinagtaasan pa siya nito ng kilay. Sige na po mahal ko, isa lang naman eh. Kunti lang para mabuo ng ilong ni baby natin. Promise, sakasan na lang natin yung mga 5 putok para mas mabilis mabuo sa baby natin. Nakangising wika niya dito. Natampal tuloy niya ang balikat nito nang wala sa oras. Naku, kung hindi lang kita mahal. Wika nito sa kakusa na nitong ginawaran ng halik ang kanyang labi. Agad naman niya iyong tinugon ng may kapusukan. Kakaiba talaga ang halik ng kanyang mahal. Kahit na yata minuto niya itong tikman ay hinding-hindi siya magsasawa. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagpasya na silang magtungo sa kanilang bahay. Kasama nila si Don Enrile at maging si Brent. Bago mag-almusal, kinausap nila ni James si Brent at humingi ng tawad dito. Pero naintindihan naman sila nito lalo pat magkakaanak na rin sila. Medyo kinakabahan yata akong humarap sa iyong ama Rio. Natatawang wika ni Don Enrile sa kanya, sabay punas ng butil-butil na pawis nito sa noo. Naku, wag po kayong mag-alala tatang. Mabait naman po ang aking itay. Nakangiting wika niya dito. Masaya siyang kahit na nagkasala dito ang kanyang itay dahil sa pangaagaw nito sa asawa nito, handa pa rin itong makipag-ayos alang-alang sa kanila ni James. At syempre sa apo nito. Oo nga naman po tito, mabait po talaga siya. Magkabiruan nga po kaming dalawa eh. Wika naman ni Brent. Siya naman ay nakangiting nilingon ito at saka siya nagsalita ng salamat na walang tunog. Kahit kasi may nararamdaman din ito sa kanya, todo support ito sa kanila. Ngiti lang naman ang itinugon ni Brent sa kanya. Mahigpit namang ginagap ni James ang kanyang palad at saka ngumiti ito ng matamis sa kanya. Ilang sandali pa ay nasa kanilang barangay na sila. Bumaba na ang mga ito. Nauna din sa kanyang bumaba si James, saka umikot sa may banda niya, saka ipinagbukas siya ng pinto ng kotse at inalalayan siyang pababa. Aba, mukhang may malaking salo-salo na naman na magaganap dito sa ating barangay. Naku Rihanna, dapat imbitado kami dyan ha. Kahit ba naman mayaman na mapapangasawa mo eh. Aba, handa kaming tumulong sa preparasyon. Wika ni Manong Anding, ang kilalang taga-tagod sa mga kasalan o kahit na anong okasyon dito sa kanilang barangay. Aba, oo nga naman ining, kailangan matikman ang pinakamasarap kong putahe ng igado sa kasal ninyo. Aba, talaga magtatampo ako niyan kapag wala ang aking sikat na recipe na igado sa kasal mo.
Wika naman ni Manong Ronnie na kilalang tagaluto ng igado sa lahat ng okasyon na nagaganap dito sa kanilang barangay. Napangiti na lamang siya sa mga ito. Naku mga Manong, kapag sinuwerte po at pumayag ang itay ni Rihanna, siguradong imbitado po kayo. At syempre kayong lahat po na naririto ngayon. Nakangiti namang wika ni James sa mga ito. Masaya namang nagpasalamat ang lahat. Huwag po kayo mag-alala mga kaibigan ko. Imbitado ang lahat dito sa inyo, maging ang mga karatig barangay ay imbitado rin dahil ito ang pinakamasayang sandali ng aking buhay dahil ikakasal ng aking nag-iisang anak. Nakangiti naman pahiyag ng Don. Ay wow, grabe kayong grande ang kasal mo Rio. Ay naku, talagang matutuwa mga kabarangay natin ito. Bulalas naman ni Aling Fe, may-ari ng tindahan. Aba, kung hindi ako nagkakamali, ikaw sa Don Enrile, di ba po? Ako po ay minsang nakiani na sa inyong bukirin, Don Enrile. Hindi nyo man po ako natatandaan ako po ay tandang-tanda ko kayo. Dahil nang magapas po ang aking kamay, ipinatigil nyo na po ako sa paggagapas. Pero binayaran nyo pa rin po ako ng sobra-sobra. Sabi nyo po pampagamot ko at binigyan nyo pa po ako ng isang sakong bigas. Masayang wika naman ni Mang Betong. Aba, ikaw ba yun? Pasensya na, medyo tumatanda na ako kaya hindi ka agad kita nakilala. Nakangiti namang wika ni Don Enrile. Wow, napakabait naman pala na magiging biyanan mo, Ining. Bulalas naman ni Aling Marites na kilalang madaldal sa kanilang barangay. Ano ba kayo mga kasama? Hindi niyo ba sila nakikilala? Sila lang naman may-ari ng Hacienda del Carmen. Masayang wikang muli ni Mang Betong. Hala, oh my, totoo? Sabi ko na Ilan lamang na naibulalas ng mga ito. Hala, napakaswerte mo Ining. Ubod pala ng yaman na mapapangasawa mo. Tapos super bait pa, talagang hindi naiilang na makapag-usap sa amin kahit mahirap lamang kami. Bulalas naman ni Aling Fe. Oo nga, akala ko noon masungit ang mga Del Carmen. Kaya nga noong mag-a-apply sana ako doon bilang taga-ani ng mangga, hindi na ako tumuloy. Yan pala'y mababait sila. Wika naman ang tambay na si Wilson. Naku, maraming salamat sa lahat ng papuri ninyo mga kaibigan. Paano? Kami magpapaalam na dahil hindi pa kami sigurado kung papayag ang itay nitong si Rio. Kailangan magkausap-usap pa kami para naman wala nang hadlang sa pagdaraos ng kasal nitong si Rihanna at James. Nakangiting paalam ni Don Enrile sa mga ito. Sige na po. Sigurado naman pong papayag si Tata Rolly dahil mabait naman po siya. Nakangiting wika ni Mang Ronnie. Nagpatuloy naman na sila sa paglalakad patungo sa kanilang bahay. Ilang sandali pa ay nasa bahay na nila sila. Pinapasok niya ang mga ito. Itay, nandito na po ako. Malakas na wika niya. Marahil inasa silid pa ito kaya pumasok na siya sa loob. Aba, kumusta ka na anak ko? May masakit ba sa'yo? Ano sabi ng doktor? Nag-aalalang tanong nito. Lumabas ito ng silid nito nang marinig niya. Okay lang naman po ako itay. May mga kasama nga po pala ako. Sagot niya dito. Ha? Sino? Kunot noong tanong nito. Si James po, kasama po si Don Enrile. Ano sinabi mo, Rihanna? Galit na tanong ng kanyang itay. Marahil sinusuguro nito kung tama ang narinig. Nandito po si Don Enrile at si James. May pag-uusapan daw po tayo. Muli wika niya. At anong ginagawa ng matandang iyon dito ha? Ayoko silang harapin. Palayasin mo matandang iyon. Galit na wika nito. Alam niyang naririnig ito ni na James. Rolly, mawalang galang na. Pasensya na kung pumasok na ako nang walang pahintulot mo. Nagpunta ako dito para makausap ka tungkol sa mga bata at hindi ang nakaraan. Kung ano man ang nangyari sa atin ang nakaraan, maano bang kalimutan na natin iyon? Dapat nga ako magalit sa iyo dahil sa pang-aagaw mo sa asawa ko. Pero dahil sa mga bata ay handa ako magpakumbaba. Pahayag ni Tatang na nooy pumasok na pala sa sala. Marahil narinig nito ang sinabi ng kanyang itay. Siya nga naman po itay. Kung tutuusin ikaw nga po may atraso kay Tatang pero may mas mahalaga po silang sadya sa iyo. Kaya pati si Don Enrile ay pumunta dito sa atin. Kaya please po itay, kumalma po kayo. Pakiusap niya sa ama. Napansin niya ang pagbabago ng aura ng kanyang itay. Kung kanina galit ito, ngayon ay parang lumambot na ang mukha. Sige, ano bang pag-uusapan natin anak? Papasukin mo na sila para dito na tayo sa sala mag-usap. Mahinahon na ang boses nitong sabi. Sinanyasan naman niya sila James at Brent na pumasok na sa sala at saka sila umupo na rin sa kawayang salasat nila. Pasensya na sa payak na tahanan namin, Don Enrile. At pasensya na sa pag-ugali ipinapakita ko sa inyo. Ang totoo
totoo kasi niyan, lubha ako nahihiya sa ginawa kong malaking kasalanan sa inyo. At kaya ko naman pinapalayo itong dalaga ko sa anak nyo. Ay nararamdaman kong may namumuong damdamin sa kanilang dalawa na hindi dapat dahil batid kong magkapatid sila sa ina. Mahaba ang pahayag ng kanyang itay. Ikinatuwa niya iyon dahil nagpapakumbaba din ito pero naniniwala pa rin ito na magkapatid sila ni James. Kalimutan na natin ang bagay na iyon, Balae. Ang mahalaga ngayon ay ang kapakanan ng mga anak natin. Nakangiting wika ni Don Enrile sa kanyang itay. Teka, Don Enrile, Balae ho ba ang itinawag ninyo sa akin? Aba, Rolly po ang pangalan ko, hindi Balae. Kunot noong tanong ng kanyang itay. Napangiti tuloy silang tatlo. Ang ibig ko sabihin, Rolly, Balae, dahil nandito ako para pag-usapan natin ang kasal ni na James at Rihanna. Nakangiting wika ng Don. Ano? Aba, magkapatid sila, bakit natin ipapakasal? Mas lalong kumunot ang noon nito. Hindi sila tunay na magkapatid, Balae. Dahil itong si James ay hindi namin tunay na anak, na Felisa. At kung naging magkapatid sila ay talagang malaking problema dahil nagmamahalan ng ating mga anak. Wikang muli ni Don Enrile. Aba, bakit hindi ko ito alam, Rihanna? Tanong naman sa kanya ng kanyang itay. Kagabi ko lang din po nalaman, itay. At may isa pa po kaming nais sa'yong sabihin ni James. Nauutal na sagot niya dito. Medyo na nakakaramdam na siya ng kaba dahil alam niyang masasaktan ng kanyang itay kapag malaman nitong nabuntis siya ni James kahit wala pang basbas ng simbahan. Ano ba yun, anak ko? Kunot na uulit na tanong nito. Buntis po ako, itay, at si James ang ama. Nauutal na pagsusuwalat niya dito. Ano yun, anak? Buntis ka? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Saka napansin niya ang pangingilid na luha nito. Opo, itay. Sorry po. Sorry kung nagawa ko ang bagay na ito. Please, huwag kayong magalit sa akin, itay. Mahal na mahal ko lamang po si James. Umiiyak na hingin pa umanhin niya. Diyos ko, anak, bakit naman ganito? Bakit naman napakaaga pa? Garal-galambos na wikang tanong nito. Patawarin niyo po ako, tito. Ako po may kasalanan na lahat. Ako po sisihin ninyo pero kahit na ganoon, titiyakin ko pong pakamamahalin at alagaan ko si Rihanna kung sakaling papayag kayong magpakasal kami, tito. Mahabang wika naman ni James sa kanyang itay. Sila naman ay nagkaiyakan na habang yakap-yakap ang kanyang ama. Ano pa ba magagawa ko? Buntis ng bunso ko. Sinigurado mo na talagang damuho ka, kaya bakit pa ako tatanggi? Kesa naman lumaking walang ama ang aking apo. Naluluha pero nakangiti ng wika ng kanyang itay. Natawa tuloy sila nang tawagin itong damuho si James. Pasensya na sa naitawag ko sa'yo. Dala lamang iyon ng matinding emosyon. Wikang muli nito. Talaga po, itay? Pumapayag na po kayong magpakasal kami ni James? Masiglang tanong niya sa ama. Oo naman, bunso ko. Pumapayag na ako. Nakangiti ng sagot ng kanyang itay sa kanya. Yes! Bulalas naman ni James. Napasuntok pa sa hangin at saka mahigpit na yumakap sa kanya. Hep-hep? Sino may sabing pwede mo lang yakapin ang anak ko? Naku, mga kabataan talaga ngayon, hindi na mahintay ang maikasal bago ang yakap-yakap na iyan. Naiiling na wika ng kanyang itay pero halata namang nagbibiro lang, kaya nagkatawanan sila. Masaya namang nagkamay ang kanyang itay at si Don Enrile. Si Brent naman ang binati agad sila ng congrats. Congrats dahil siguro napapayag na nila ang kanyang itay sa kasal. Isang linggo matapos ang pag-uusap ng itay ni Rihanna at ang papa ni James, naganap ang pamamanhikan sa kanya ni James. Sinunod pa rin ng pamilya nito ang makalumang tradisyon ng mga taga-probinsya kahit na mayaman ang mga ito. Namanhikan ito kasama ang buong kamag-anak at maging mga kasambahay nito. Naging masaya ang lahat ng kanyang kabarangay dahil bonggang pahayagan ang naganap sa kanilang bahay. Animo kasala na ang naganap dahil napakaraming tao ang dumalo na dapat sana ay pawang mga kamag-anakan lamang muna dahil sa pamamanhikan ay pinag-uusapan ng tungkol sa kasal. Buti na lamang talaga at malawak ang kanilang harapan. Kaya naman desperas pa lamang ay nagpadala na si Don Enrile ng mga tao maglalagay ng mga dekorasyon at mga pansamantalang lamesa na paglalagakan ng pagkain at kakainan ng mga tao. Isang jeep ba naman ang pinaglagakan ng mga pagkain, puwera pa ang 2 van na pinaglulana ng mga kamag-anakan ni na James at iba pa ang kotse nito kung saan nakasakay ang papa nito at si Brent.
Ang ngiti ni Rio at ang mga nakatatanda sa kanyang pamilya at ang kanyang lolo Emilio ang nakipag-usap sa pamilya ni James. Sila naman ay masayang nakikipagkwentuhan lamang sa mga bisita. Grabe Rio, akalain ba natin ang inaakala namin noong lalaki, ngayon ay malapit ng ikasal at buntis pa? Bulalas di pa ang nasadyang isinama ni na James dahil kahit papaano ay naging kaibigan na rin niya ito. Oo nga Rio, ang swerte-swerte mo girl. Paano yan? After niyong ikasal ng Senyorito James, ang itatawag ko sa'yo Senyorita Rihanna na. Pero in fairness, bagay ha? Wika naman ni Lucring. Luka-luka, syempre hindi no. Rio pa rin, masanay ako doon. Nakangiting wika niya. Okay lang naman na Rio yung itawag niyo sa mahal ko. Syempre may ilang talaga siya kapag ganyan ang itinawag niyo sa kanya. Natatawa namang wika ni James. Ay naku girls, huwag kayong mainggit kay Rio. Naku, tupakin kaya itong si kuya. Ewan ko lang kung makatagal iyan kay kuya kapag sinumpong na naman yan. Tumatawang pang-aasar naman ni Brent sa kanilang dalawa. Naku, parang hindi mo naman ako kilala Brent. Isang flying kick lang ang katapat ng kuya mo. Sigurado tameme yan. Tumatawang wika naman niya. Natawa ang lahat ng nakarinig. Tatawa-tawa naman si James habang napapakamod sa ulo na nakatingin sa kanya. Ang sese na sandaling ito. Sayang nga lang wala si Sir Carlo. Nakakamiss na rin kasi ang taong yun. Tsaka sabi niya dadalhan niya kami ng mga beauty products na babagay sa mukha namin eh. Kaya hinihintay namin siya. Sambakol naman ang mukhang wika ni Paang. Ay sus, nanulis na naman ang uso mo Paang. Pa-cute pa eh, cute naman. Pangaasar dito ni Brent. Sir Brent naman eh. Lalong humaba ang usong wika nito at saka inirapan ang lalaki. Muntik na siyang mapahagalpak ng tawa. Ngayon lang din niya napansin na may pagkakahawig ang dalawa. Saka kung anong kulit ni Brent, yun din ang kulit ni Paang. Kung magkakaroon man ng girlfriend si Brent, nais niyang si Paang na lamang. Maganda rin naman ito at talagang masipag, kaya hindi ito alangan kay Brent. Oo nga, sayang wala si Sir Carlo. Nakakamiss na rin ang isang iyon. Malungkot na wika naman ni Lucring. Sinong wala ang sinasabi niyo? Wika ng isang lalaking hindi nila napansin ay nasa likuran na pala. Sir Carlo! Masayang tawag niya dito at saka mahigpit na yumakap. Oops, bawal mong yakapin yan, dude. Remember, akin lang magiging asawa ko. Pabirong pigil ni James sa kamay ni Carlo, nagaganti na sana ng yakap. Sira ka talaga kahit kailan, mahal. Pairap na wika niya dito. Dude, don't worry, safe sa akin sa Rio. Kasi may kinahumalingan na akong iba. Wika nito sabay baling kay Lucring at nginitian nito ng napakatamis. Napataas tuloy ang kanyang kilay. Parang may something sa dalawang ito. Parang kinikilig na ewan si Lucring. Inipit pa ang buhok nito sa may tenga habang nakangitiring nakatingin kay Carlo. O siya, tara na. Sabay-sabay na tayong kumain. Tapos naman na ang mga bisitang kumain eh. Aya ni James sa kanila. Hindi talaga sila nakasabay sa mga bisita dahil kanina pati mga batay nakikigulo. Hinaina naman sila ni Aling Miling. Katulong ang ilang kasama nito. Marami din na nag-volunteer na tumulong sa mga ito na kabarangay niya. Ito lang talaga ang masaya sa probinsya. Yun bang kapag may mga okasyon, napagtutulungan ng hindi naghihintay ng kapalit. Wala ding pagsidla ng kasiyahan ang kanyang puso ng mga sandaling iyon. Talagang nalalapit na ang pangarap niyang makasal sa lalaking nakakuha ng lahat ng first niya. Akalain ba niyang ipapahintulo talaga ng Panginoon na ibigay sa kanya ang lalaking kanyang pinapangarap? Tapos mahal na mahal pa siya nito. Kahit naman puro kasungitan ang pinalasap nito dati sa kanya, ramdam naman niyang may care talaga ito sa kanya. At kapag inaabot naman ito, yun yung mga time na salos ito kay Brent at kay Carlo. Kinahaponan, nagpa siya ng umuwi ang kanilang mga bisita. Gusto nga siyang asama ni James pero hindi siya pumayag. Saka bawal pa siyang sumama dito. Namanhikan pa lang naman ito eh. Kapag ikinasal na sila, wala na talaga makapaghihiwalay pa sa kanila. Kaya lang nag-aalala din siya sa kanyang itay lalo pat may iwan itong mag-isa. Sabi nga ni James dito, sa mansyon na lamang daw tumira. Pero tumanggi ito at ang sabi hindi nito kayang iwan ang bahay nila. Kaya nagpasya siyang dadalaw na lang dito ng madalas. Napagpasyahan pala ng mga matatanda na sa susunod na buwan na daw ang kanilang kasal. Minamadali dahil sabi nga ng mga ito, hindi magandang tingnan na malaki na yung tiyan niya saka sila magpapakasal. Kaya feeling talaga niya sinadya iyon ni James para hindi na siya makawala pa.
Pero sabi naman ng kanyang tiya, kailangan daw na nasa tabi niya si James kapag naglilihi siya. Dapat nga daw nakakaramdam na siya ng kakaiba. Pero normal lang naman sa kanya ang lahat kaya inakala niya na hindi maarte ang kanyang baby. Ni hindi siya nakaranas na nagsusuka sa umaga o kaya'y masuka sa amoy ng pagkain na kadalasang nararanasan ng mga nagbubuntis. Naayos na rin ni James ang problema nila sa lupain nila. Ipinaayos nito kay Robert iyon. Pinabalik na kasi ito ni James sa trabaho nito. Maayos na kinausap ni Robert si Mang Igok para bayaran na lamang ang lupa pero nagmatigas pa daw ang walang hiyang Igok. Gusto daw talaga siyang asawahin nito. Nang malaman ni James, nagpupuyos ito sa galit na sumugod sa matanda. Pero ang ikinatuwa niya nasindak ito ng kanyang mahal. Dahil natuklasan nito na puro hindi pala sa legal na paraan ang galing ang lupaing pag-aari nito. Maging ang malaking lupain sa bundok na pag-aari nito na ang alam niya ay pag-aari pa ng kanyang lolohin. Puro sa illegal pala nang galing ang lahat. Ang ginawa ni James, sinabi dito na kayang-kaya nitong makuha ang lahat ng pag-aari nitong lupa kapag tinulungan niya ang lahat ng dating may-ari noon na magsampa ng kaso. At kahit gumastos pa siya na malaki para lamang maipanalo ang kaso ay gagawin niya. Bale, pampito na pala silang naloko nito, kaya mas malakas ang kaso kapag naiakyat nila ito sa korte, lalo pa at wala namang patunay na binayaran nito ang lupa.